Ayun guys, ayan, sa video naman na to, pag-aralan naman natin itong TP-Link WR840N. Kung saan sa video na to, malalaman kung paano mag-reset, magpalit ng administrator username at password, magpalit ng Wi-Fi at Wi-Fi name at password, paano mag-block ng nakakonect, okay, gamit ang blacklist. Guys, reset. Bakit kailangan nating i-reset yung ating TP-Link router? Kailangan natin ibalik sa default, no? Pero kayo, guys, kung alam niyo na ang username, administrator at password ng inyong itong TP-Link router, hindi niyo na kailangan i-reset. Okay? Pero kung hindi niyo po alam ang username at administrator password ng inyong TP-Link, okay, kailangan niyo po siyang i-reset. Magpapalit din tayo ng administrator username at password dahil ang default lang na administrator username at password nito is admin ang username, admin din yung password, di ba? Napakadali. Kaya kailangan nating palitan. Tuturuan ko na rin kayo kung paano magpalit ng Wi-Fi name, pangalan ng Wi-Fi, at ang Wi-Fi password, which is yung password ng inyong router, itong TP-Link router. Okay. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, paano mag-block ng nakakonect dito sa inyong router gamit ang blacklist. Sa mga hindi pa po naka-like, naka-subscribe sa aking channel, paki-like naman at subscribe ng aking channel. At paki-pindot na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko pa na video, tutorial. Simulan na po tayo. Ayan guys. Okay, simulan na tayo. Magsisimula tayo guys sa pagre-reset ng inyong TP-Link WR840N. Kailangan natin isaksak muna yung power. Okay. Yung power guys yung power adapter. Yung power cable saksak ko sa ating router. Ang kasunod na gagawin, yung ating internet connection, saksak na rin natin dito sa 1. Okay, ito yung internet connection. Ang dulo ito guys, nasa PLDT router, nasa PLDT modem. Itong router, itong dulo na to, ilalagay dito sa kulay blue ng ating TP-Link. Okay, ayan. Dito sa kulay blue, WAN guys. Meron niya pala tandaan, WAN, kaya hindi po kayo malilito. At siya lang yung nag-iibang kulay. Yan yung magiging source ng ating internet. Okay. Yan. Yan. Diyan na natin sinaksak yung ating internet connection. Okay, so may internet connection na, tsaka may power na, kaya umiilaw na siya. So may dalawa na yan guys, umiilaw yan. Okay, isa para sa Wi-Fi, at isa yung kulay orange para sa one port or one connection. Ngayon, ang gagawin natin guys, sa likod ng, dito sa tagiliran ng inyong router na TP-Link WR840N, meron tayo dyang kulay itim sa tagiliran. Ang nakasulat dyan ay WPS at saka reset. WPS at reset. Ilolong press lang natin guys. Didiinan lang. Huwag bibitawan. Diinan lang siya. Huwag bibitawan hanggang hindi po namamatay yung ilaw na nandito sa nasa ibabaw. Okay? Kasi kailangan yan guys mamatay. So, hindi natin bibitawan to hanggang hindi to mamamatay. Kailangan mamatay yan. After nyan mamatay, saka natin bibitawan yung sa likuran. So, gawin na natin. Long press lang guys Long press, hindi bibitawan hanggang hindi namamatay itong ilaw na nandito. Okay, pag namatay na, saka bibitawan. Okay, pakita ko po sa inyo, no? Press ko na guys Press. Yung ilaw, umiilaw pa. Press ko na. 1. Press ko na. Okay. Kita nyo guys. Ayun, di ba? Nawala. Ayun, nawala na guys. Saka binitawan. Okay. Yan. Hintayin natin bumalik yung mga ilaw at mag-normal sa dalawa lang ulit na ilaw na nandyan. Ayan, nagbalik na sa dati guys. Ayan. Okay, dalawa na ulit ang ilaw, no? So, ibig sabihin yan guys, indicator na okay na yung ating router at naibalik na sa default. So, since naibalik na siya sa default, ayan, na-default na, sunod nating gagawin ay kailangan nating i-connect yung ating cellphone o kaya yung ating computer sa ating TP-Link router. Okay. Dito sa likod ng router, yan na yung magiging default ninyo. Ibig sabihin, nandyan sa likod ng router na yan, nandyan na yung pangalan ng inyong Wi-Fi, nandyan din yung password ng inyong Wi-Fi, by default by default, hindi pa napapalitan. Nandyan yung pangalan ng Wi-Fi, nandyan na yung password, nandyan din yung default administrator username at password. Okay? Punta ako dito sa aking computer. At dito sa Wi-Fi, guys, meron dyang lalabas na TP-Link. Okay? Ayan, guys. TP-Link 3ADC. Nasa likod dyan ng aking router. Okay? Kita ba? Nasa likod dyan, guys, ng aking router. Yan yung pangalan ng
router ko. Syempre, nandyan din yung password. Okay, open, then connect. Syempre, may password dyan, guys. Ito, nandito sa aking, ito yung password niya. By default, ha, nakalagay dito. So, gagayain ko lang siya, 21606 267. Pwede kong i-view. Ayan. Okay, then next. Ayan guys. Yung password at saka yung wireless wifi ay nandito sa likod. Okay, ayan. Connected na. Connected na. Okay. So, since connected na siya guys, connected na sa router, punta na ako dito sa Google Chrome or kahit anong browser na meron kayo. So, i-type nyo lang yung 192.168.0.1. Ayan. So, ito na yon. Okay. So, yan na yung aking TP-Link router. Pero hindi ko pa hindi pa natin mapapasok yung pinakang interface ng ating router TP-Link dahil humihingi pa yan ng administrator, username, at password. So, by default, guys, nandito ulit yun sa likuran ng inyong router. Sa default, ha? Okay. So, ang default niyang username ay admin. Ang default password din ay admin. So, nandyan yan sa likod. Diba? Ang basic nung default lang niya. Kaya, kailangan natin yan palitan. Okay. Lagyan na natin, guys, ha? Ayan. Ayan, ito na, guys. Ito, nakapasok na tayo sa ating TP-Link router. Nakapasok na tayo sa loob ng ating TP-Link router. So, ngayon, ang gagawin na natin, guys, ay paano magpalit ng administrator, username, at password. Para gawin yun, para magpalit ng administrator, username, at password, kung naaalala nyo sa kanina, ay ang basic nung kanyang admin. Kailangan natin talagang palitan yun, no? So, para mapalitan ang administrator, username, at password, dito sa ating, dito sa ating system tools, ayan, punta tayo sa ating password. Okay, papalitan na natin yung ating administrator, username. Ito yung username at password. Okay, so ito yung old username. Ilagay natin dyan yung dati nating username. Ilagay din natin yung dati nating password, which is yung admin na nasa likod ng ating TP-Link router. Ngayon, ilagay na natin dito yung gusto nating username. Pero sabi ko sa inyo guys, suggest ko sa inyo, mas maganda, huwag nyo nang palitan yung username. Gawin nyo na lang na yung username ay admin. Sa password na lang magkaiba-iba. Lagay ko na yung sa akin guys. Ulit. Okay, dito sa area na to guys, huwag nyo kakalimutan yung bagong username na nilagay nyo at yung bagong password na inilagay ninyo. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Then, kapag okay na yan lahat guys, i-save nyo lang. Okay? Then, save natin. Ayan guys. Dahil nagpalit tayo ng username at password, hihingi siya ulit ng panibagong username at password. Yung bagong inilagay natin. Okay, admin, yung una. Tapos, yung aking nilagay na password. Okay. Sa inyo, ilagay nyo yung inyong password. Okay? Tingnan akin. Ayan, nakalagin na uli guys. So, dun nagtatapos naman yung pagpapalit ng ating administrator, username at password. So, tapos na tayo sa process ng pagpapalit ng username at password. Ang kasunod naman natin gagawin guys ay ang pagpapalit naman ng Wi-Fi name at Wi-Fi password. Para gawin naman yun guys, pupunta tayo dito sa wireless. Okay. Dito ulit sa 192.168.0.1. Dito rin, pareho lang. Dito naman yun under ng wireless. Okay. Sa wireless guys, ayan. Bungad pa lang nandyan na. Okay. Yung TP-Link 3ADC, yan yung inyong Wi-Fi name. So, kapag yan guys, in-erase ninyo, diba, in-erase natin yan, tapos isinave, mapagbabago na yung inyong Wi-Fi name. Okay. So, ang gawin lang natin guys, hindi ko na to papalitan guys ha. Ito na rin yung Wi-Fi name ko. Magpapalit na lang ako ng Wi-Fi password. Okay lang ba? Ayan. Hindi ko na to tatanggalin guys ha. Ganun lang na gagawin eh. So, i-erase nyo lang siya. Pagkatapos, isi-save. So, ang gawin na lang natin guys, ipapakita ko lang sa inyo paano magpalit ng Wi-Fi password. Okay, ito yung Wi-Fi name guys ha. Huwag nyo kakalimutan. At ngayon, ito naman yung ating Wi-Fi password. Okay. Sa Wi-Fi password, dito lang yun guys, sa wireless security. Okay? Ayan.
Yung wireless security, palitan natin yan. Yan, ito ilalagay ko. Yan. Yan guys. Yan yung gagawin kong password. Okay? Hindi ko na pinalitan yung wifi name. So, sa pagpapalit ng wifi name, ganun din naman guys. Pareho lang, papalitan nyo lang. Pagkatapos, isi-save nyo rin. Okay? Isi-save nyo rin siya. Meron dito sa baba. Ayan. Meron dyang save. Kapag nag-save na yan guys, pag clinic nyo na yung save na yan, mapapalitan na yung wifi password at madi-disconnect na tayo sa internet, no? Kailangan ulit natin mag-login. Okay? Then save ko na to guys ha. Save. Ayan. Na-disconnect na tayo sa ating ayan. TP-Link router. Disconnected na yan guys. Tayin lang natin. Ayan guys. Oh, secured. Connecting na siya. Okay? Sabihin, hindi na siya connected. So, forget na natin yan guys. Forget. Okay, dito sa TP-Link nito, forget natin yan. Forget. Okay. Refresh natin. Wala pa. Dahil hindi pa. Hintayin natin guys yung bago nating lalabas yun dyan. Ayan guys. Ayun, TP-Link, no? Okay. Ayan. I-connect ulit natin dun sa bagong password na inilagay. Okay, then, next. Ayan, ulit. So, ayan. Hintayin natin na mag-connected. Ay, mali. Wrong password. Okay, then, next. Okay. Ayan guys, nilagay ko yung ating password. Yung nilagay na bagong password. Then, next. Then, yes. Ayan. Okay. So, ayun guys. So, pasok ulit tayo dito sa 192.168.0.1. Okay. I-login ulit natin yan sa ating Google Chrome. So, sa akin gagawin ko, i-refresh ko na lang. Ayan. Refresh ko na lang. Ayan. Ito na siya ulit. So, successful na tayo sa pagpapalit ng Wi-Fi name at Wi-Fi password. So, ngayon guys, ang pinakahuli at pinaka-importante sa lahat kung paano naman i-block yung yung nakakonect na cellphone. Okay. Paano guys i-block yung nakakonect na cellphone? Okay, dito guys, punta tayo dito sa DHCP. Okay, dito nyo makikita guys sa DHCP clients. Dito nyo makikita yung mga nakakonect sa inyong Wi-Fi, no? Dito nyo yun makikita. So, sa ngayon ang nakakonect sa Wi-Fi yung ating desktop lang na yung ginagamit natin ngayon. Itong yan, ito. Yan. Itong desktop na to, ito yung ginagamit natin sa ngayon. Yan lang yung nakalagay sa DHCP client list. So, maglalagin tayo ng isang cellphone dyan. Okay, makikita nyo may madadagdag dyan. Kino-connect ko na. Ayan, kumonect na guys. So, tingnan natin. I-refresh natin. Ayun guys, may nadagdag na isa, no? So, meron dyan nadagdag na isa. Yung unknown na yan guys. Yan yung ibablock natin. Okay, ito yung magiging sample natin na ibablock natin guys, no, kung paano gagawin. Papakita ko sa inyo. Okay, refresh. Sa pagbablock guys niyan, pupunta ka sa pagbablock niyang unknown na yan, pupunta tayo dito sa wireless. Okay, dito sa wireless at dito sa wireless MAC filtering. Okay? Dito sa wireless MAC filtering, dito natin siya ibablock yung cellphone na yun kanina. Syempre, sa wireless MAC filtering na kung napapansin nyo ay naka-disable, kailangan natin i-enable yan. So, iset na natin to. Enable. Hintayin natin. Mag-i-enable yan. Dapat naka-enable yan. Tapos, itong naka-deny na to guys, hayaan nyo lang na naka-check yan sa deny. Kasi itong gagawin natin ay blacklist. Ayan guys, naka-enable na. Naka-deny lang yan. Kasi blacklisting yung gagawin natin. Okay? So, okay, deny. And then, mag-a-add tayo dito guys. Ang i-add natin dyan ay yung ating ibablock na wifi. Okay, paano mag-add? Okay, back muna tayo. Paano i-add? Punta ulit tayo sa DHCP client. DHCP client list. Ito yung ibablock natin. Itong unknown na to. Yan ang ibablock natin. Ngayon, ikakopy nyo yan guys. Ang MAC filtering na yan.
Kakopy ang MAC filtering. Okay, dito sa keyboard ko, Control C, kasi hindi siya nara-right click. Okay, so Control C, copy, tapos, dito sa wireless, MAC filter, i-add natin yan. Okay, MAC address, syempre. Yan, paste na natin. Yan yun guys, yung MAC filtering. Okay, description natin, block CP1. Ayan, may na-block na tayong isang cellphone. And then, ayan guys, naka-enable yung status and then save. Okay, save. Yan, kapag sinave mo na yan guys, naka-save na yan, naka-block na yan. Description, naka-enable, naka-block na yan guys. Paano mo malalaman na naka-block na yan? Punta ka ulit sa DHCP. DHCP client list. Ayan guys, nawala na siya kasi naka-block na siya. Yan. So ayan guys yung isang paraan ng pagre-remove ng isang device, pag-block ng device sa inyong router dito sa TP-Link WR840N. Yan din yung tinatawag na anti-scan. So, ibig sabihin guys, kapag naka-block yan dyan, as long as na naka-block yun doon, kahit alam niya yung password ng inyong wifi, at kahit mag-scan siya doon sa cellphone ng kaibigan niya, ay hindi yan makakakonect dahil naka-block siya sa inyong router. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating tutorial tungkol dito sa TP-Link WR840N. At kung ako man po ay nakatulong sa inyo, pakilike naman po at subscribe ng aking channel para magkita-kita po ulit tayo sa iba ko pang mga i-upload na video tutorial.